Welcome sa aking YouTube channel, Roy Narag Officials. Another sharing knowledge, another DIY repair naman po ang aking gagawin. Kaya start natin to kagad. Mali, meron po kasi akong DIY repair dito na electric fan. This fan to. Actually bago pa nga to eh. Tapos ang nangyari dito is nag-stack up. Tapos nag-no power na tong electric fan na to. Tapos sunog na tong motor. Sunog na nga siya eh. So, yung ganyan mga tinanggal ko kasi ito. Tapos nung tinignan ko yung pinaka wiring niya dito is hinahanap ko yung pinaka fuse ng electric fan to. Wala akong makita. Naputol ko na nga po siya. Wala pa rin siyang thermal fuse. Kaya putulin natin dito. Subukan natin hanapin kung may nandito lang nakabalo. Makita natin. May mga electric fan pala dito kahit sabihin mo bago is walang mga thermal fuse. Kaya siguro siya nag-overheat pa to. Imbis na thermal fuse yung kanyang masisira, ang nangyari is motor na yung kanyang dinamage dahil nasunog na yung pinakamotor. Puntan natin. Hanapin natin yung kanyang pinaka-thermal fuse. Yan o, wala o. Hindi nila nalagyan ng thermal fuse to. Bago to. Wala siyang thermal fuse. Kahit bulbutin natin yung buong pinaka wire nya, wala siyang nilagay na thermal fuse. Kaya balik gagawin ko, bibili na tayo ng panibagong motor kasi nasunog na, kasi wala siyang thermal fuse. Kaya napaka-importante na mayroon tayong thermal fuse sa mga electric fan. Kasi once na kasi wala kang thermal fuse tapos nag-overheat yung motor mo, is motor na ang madadali doon, motor na ang masisira. Tapos ang mangyayari dyan, masusug na yung motor, masisira na siya. Hindi ka kaya pag may thermal fuse siya, meron siyang tagabantay, nakadikit lang dito. Kasi may bawat thermal fuse, meron siyang degrees Celsius heat capacity. Pag nag-exceed niya sa doon, tumaas pa siya, ang mangyayari dyan, ito ang unang masisira, thermal fuse. Dahil sa electric fan na to, wala siyang thermal fuse. Kaya ang nangyari, motor ang sinunog. Kaya bibili lang tayo ng panibagong motor. Bali, nakabili na ako ng bagong motor. Ito yung nabili kong bagong motor. Ayan. Ito siya. Tapos, meron na rin siya kasamang diagram. Para hindi ka na mawala. Ito yung motor. Ito yung kanyang speed. Tapos ito yung dalawang yellow capacitor. Tapos yung green, yung kanyang line. Switch is white is 1, black is 2, red is 3. Yan yung kanyang diagram. Yan yung susundan natin para maiwiring natin siya. Bali, tapos ko na siya lagyan ng thermal fuse. Nilagay ko na siya dito. Tapos nilagay ko siya ng mga cable tie. Tapos, check na rin natin kung good yung ating ginawa. Good. Ito yung kanyang common. Siyempre, tingnan, check natin.
Good, may reading. Okay. Ano? Okay ang ating ginawang paglagay ng thermal fuse. Kaya proceed na tayo sa pag-assemble dito. Tapos lilinisan ko muna. Tapos i-assemble ko na siya doon sa pinaka-housing niya para ma-testing na natin. Bali, tapos ko na siyang i-assemble. Bali, nilagay ko na yung mga wiring niya. Tapos, naayos ko na rin. Lagyan ko ng mga cable tie para maging maayos yung wiring niya. Tapos, ang gagawin ko na dito is testingin natin kung okay na yung ginawa natin. Bali, gamit ulit tayo ng ating extension cord na mayroong indicator light. Tapos, sasakatin. Tapos, lagyan natin siya ng masking tape. Ito ang ating ikot. Bago natin siya ibalik sa kanya pinaka. Tapos natin lagyan ng power. Tapos okay na yung ating ginawa. Hanggang dito na lang ang aking video at sana ay nagustuhan nyo. At kung nagustuhan mo, huwag mo kalimutan na subscribe sa aking YouTube channel at pindot mo na rin yung notification bell button para update ka sa ilalabas ko pa mga bagong video. Kaya nga sa muli, this is Troy Narag Officials. See you sa next video.